Oh, ano ngayon? Ha? Ang baba na naman ng level ng usapan. Naghahamon na naman ng suntukan. Itong si Mayor Baste ng Davao City. Duterte, anak ni Duterte. Ha? Suntukan na lang daw. Hinahamon niya. Isama mo pati si General Torre, binanggit na naman. At kung sino-sino pa. Suntukan na lang daw. Saan ka nakakita ng ganyan? Yan ba'y karapat dapat na sabihin ng isang elected official? Yan ay hindi magandang halimbawa sa kabataan, hindi ba? Huwag nating kalimutan mga kaibigan, Mayor Baste, pasintabi na. Milyon-milyon ang kabataan. Wala ka bang anak na bata? Wala ka bang pamangking bata? Wala ka bang kamag-anak na kabataan? Kasi ang nakakatanda, aminin natin sa hindi, tayong lahat nakakatanda sa bata, siyempre. Dapat tayo ang maging huwaran halimbawa sa magandang asal, magandang pananalita, pangaral para sa magandang buhay ng kabataan, mag-aral sila, pumoko sa kabutihan, huwag sa maligawang landas sa mga iligal na gawain tulad ng gambling, drugs, barkada at kung ano-ano. Dapat ating igagabay para makaiwas sila ron. Huwag palaaway, huwag makikipag-away, huwag ilalagay sa kamay ang batas. Yan ang dapat natin palaala sa kabataan. Pero ikaw, Mayor Baste, napakadalas mong magyaya ng suntukan. Napakadalas mong magyaya ng away. Anong klaseng mayor ka? Kung sino-sino lang hinahamon mo, pagka naman hinarap ka, hindi ka naman dumarating. Katulad ba nung kay General Torre? Naghanda yung tao. Naghanap ng mga financier. Ayun, nakakuha ng, makakita yata ng nakapag-ipon yata ng mga 16 million pesos na sponsor. Para doon sa inyong boxing, hindi ka naman dumating. Pero ngayon ito, naghahamon ka na naman. So, ayaw ko na sanang patuloy itong isyong ito dahil napakababaw ng level eh. Napakababaw na usapan eh. Kaya lang, ikaw kasi ay mayor ng Davao City. Ikaw yung ama ng isang syudad dyan sa Davao Region, ang Davao City nga. Hindi yan dapat nanggagaling sa isang elected official na ang sinasabi ay karahasan, pakikipag-away. Kasi yung paghahamon ng suntukan, karahasan yan eh. Away yan eh. Dapat ang mayor, ang ama ng isang syudad, siya yung mangunguna sa paggawa ng tamang asal para irespeto ka at igabay ang mamamayan sa tamang landas ng buhay, matinong hanap buhay at pag-aral, hindi pakikipag-away. Abay, kabaligtaran ang ginagawa mo. Bakit ba pikon na pikon kayo? Kaya tuloy, tama yung ginawa nyo eh. Galit coalition, samahan ng mga galit. Ay, anong klaseng gobyerno pag ang organization ay samahan ng mga galit? Hindi ba yun ang binuo yung organization dyan sa Club Pilipino? Sa San Juan City noong isang linggo. Galit coalition, samahan ng mga galit. Abay, saan ba kayo galit? Galit kayo sa mga nangyayari? Sino bang gumawa nitong mga pangyayaring ito? Ang gobyernong ito ay nagtatrabaho para sa lahat ng Pilipino kasama ang Duterte supporters. Pero kayo nagbuo ng galit coalition, para bang rebelding coalition, ganun ba? Isa kayo galit. Ang kagalitan nyo ay yung sistemang inyong ginagawa na pang-aagaw sa gobyerno, mali yan. Pagbabagsak sa gobyerno, mali yan. Binuo nyo ang galit coalition na nagpapatunay lang na talagang kayo ay mayroong masamang plano sa gobyerno para sa inyong mga interes lamang. Hindi interes ng nakakaraming Pilipino ang pang-aagaw ng kapangyarihan. Hindi magandang slogan yung galit coalition. Dahil pag sinabi mong galit coalition, wala yung malinaw na plataforma di gobyerno. Kung hindi dahil galit ka lang, kaya gusto mong magbalik sa gobyerno. Galit ka lang, galit lang kayo para maghawak ng gobyerno. Makakain ba ng Pilipino yung galit? Yung galit nyo, makakadagdag ba sa hapagkainan ng Pilipino? Yung galit nyo, magbibigay ba ng proteksyon 24/7 sa lahat ng Pilipino? Yung bang galit na programa nyo at ginagawa nyo ay makakatulong sa mga OFW, sa mga farmers, sa mga drivers, sa lahat ng mga mamamayang Pilipinong nangangailangan ng kalinga ng gobyerno?
dapat ang galaw ng gusto maghawak ng gobyerno, reconciliation, pagkakaisa. Yan ang magandang kapital, may magandang buhay. Pero yung inyong ginawa, although karapatan nyo yun, galit coalition, awa, kung matino kang tao, ba't ka sasama sa ganyang klaseng galaw? Galit yung mga yan ba't ka sasama dyan? Di ba? Kasi si Basti ay presidente ng PDP, yung kanilang partido. Pero naglunsad ng galit coalition. Parang road race. Ano bang ibig sabihin ng di galit, di ba? Kakaiba talaga Kahit sa barangay, hindi pwede yung ganong coalition. Kahit pang local, hindi rin pwede. Kasi yung galit coalition, samahan ng mga galit, masama ang motibo niyan. Sa aking interpretation at opinion. Tamang paglilingkod sa bayan, naaayon sa batas, nang walang galit, yun ang karapat-dapat. Pero pag galit ang agenda, ang dahilan, kaya gustong bumalik sa gobyerno, delikadong-delikado ang ating bayan. Delikadong-delikado ang ating bansa. Kayong matitinong Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, papayag ba kayo na ang maghahawak ng gobyerno ay galit coalition? Na hindi mo alam kung bakit sila nagagalit. Hindi naman sila inagawa ng kapangyarihan. Pinatapos naman ng mga Pilipino ang term ni dating Pangulong Duterte, 6 na taon siya. Hindi naman siya inagawan. Si Sara Duterte hindi naman inaagawan. Pinapanagot lang dahil sa maling paggastos ng pera. Yan ang paniniwala ng complainant, kaya merong impeachment process laban sa kanya. Yun ang proseso Pag ang mga Pilipino ay sumuporta sa galit coalition o sa galit na grupo, inilalagay nyo sa kapahamakan ang kinabukasan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak at ng ating kabataan. Opinion ko lang po ito at interpretation sa galaw. Kasi mula po nang gawin niyang coalition na yan, nung 1 linggo, 2 linggo na, inaaral ko, wala akong nakita ang kabutihan Ang dami namang pwedeng pangalan ng organization, bakit parang mga malalabo ang dating? Alam mo yung galit coalition, parang kapitbahay yan ng Kislap, kay Inday, Sara, lilipad ang Pilipinas. Ayun yung Kislap Tapos ngayon, galit coalition. Lord, save the Philippines. Lord, kayo na po ang bahala. Pangalagaan nyo ang aming bansa at ang lahat ng Pilipino. Dito sa ganitong klase mga galaw. Umpisa pa lang. Kakaiba. Kislap, galit coalition. Lord, ano po yun? Pangalagaan ninyo ang aming kababayang Pilipino, aming lahat, sa ganyang klaseng galaw. Dahil kakaiba kaysa iba ang kanilang mga galaw at gustong gawin. Please like and share, subscribe and follow. Issue lang, walang personalan, opinion, merong pinanghuhugutan ng aking mga topic.